Sabi ko kay Kristo, "Grabe ka naman. Kanina mo pa nga ako pinagmukhang aso. Dito hindi mo ako pinapansin, eh. Tapos ngayon may gana ka pang sabihin 'yan ng diretso sa mukha ko. At sana ako na lang, ba't dinamay mo pa yung anak ko? Grabe ka naman." Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanyang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae naalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Ngunit kaputok may hindi tumugon si Jesus. At lumapit ng kanyang mga alagad, sinabi sa kanya, "Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis." Siya'y nag-iingay at sunod ng sunod sa atin, sumagot si Jesus. "Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo." Ngunit lumapit sa kaniyang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, "Tulungan po niyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo." At noon gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagpuri na ginawa ni Kristo sa babaeng Kananea, particularly sa pananampalataya niya. Sabi ng Panginoon sa kanya, "Babae, napakalaki ng pananalig mo. Woman, great is your faith." Alam po ba ninyo na siya lamang ang sinabihan ni Kristo ng ganito? Yes. Maaaring naalala nyo yung sa Matthew 8 verse 10, yung sa centurion, na parang ganito rin ang sinabi ng Panginoon. Yes, ganito rin, pero parang ganito lang din. Kasi yung sinabi ng Panginoon patungkol sa centurion, addressed to the crowd and not directly to the centurion. Di ba ang sabi niya doon, "Sinasabi ko sa inyo, wala pa akong nakitang ganitong kalaking pananalig sa Israel." Sa kaso ng babaeng Kananeyang ito, diretsyo at personal na sinabi sa kanya ni Kristo, "Napakalaki ng pananalig mo." And so, I think that should make us wonder about the faith of this Canaanite. What made her faith so great that even Jesus could not help but utter these wonderful words directly, personally to her right there and then. At sa palagay ko po, mas maunawaan po natin ito kung hihimayin natin kahit konti lang yung pinagdaanan muna ng babaeng ito na sa kabila ng lahat, ang kanyang pananampalataya na natili pa ring matatag. Una, pinahirapan ng demonyo yung anak niya. At yun ay sanhin ng labis na paghihirap niya. Narinig po natin yung sabi niya, ha? "Maawa ka po sa akin. Ang may sakit ay ang anak niya, ang pinahirapan ay ang anak niya, pero ang sabi niya sa Panginoon ay hindi, 'Maawa ka po sa anak ko,' kundi, 'Maawa ka po sa akin.'" Kasi ganun niya kamahal ang kanyang anak. Ganun ang kanyang koneksyon sa kanyang anak. Kaya kahit ang anak niya ang nagdurusa, para na rin siya. Baka nga mas matindi pa ang pagdurusa ng ganitong mapagmahal na ina para sa naghihirap na anak niya. Na kung po pwede nga lamang, sinasabi nga madalas sa mga ina, "Ako na lang, wag siya." And so imagine, ganun ang pakiramdam niya. But then, wala siyang na-receive na tugon kay Jesus kahit isang salita man lang, kahit simpleng pagtingin man lang. Hindi nga ba't kapag magmamakaawa tayo sa isang tao, naghihintay agad tayo at nag-expect agad tayo ng positibong response mula sa taong ito. So much so na hindi man tayo matulungan ng diretsyo sa eksaktong hinihiling natin sa kanya, at least pakonsuelong mga response man lang, yung aluin ka man lang, akbayan ka man lang, amuin ka man lang, humingi man lang ng dispensa sa'yo, "Pasensya na, hindi kita matutulungan dito pero hahanap tayo ng paraan." Something like that. And before this, sigurado namang nabalitaan ng babaeng ito na mabait si Kristo. Madaling lapitan si Kristo. Na walang lumapit kay Kristo na dismaya. Siguradong nabalitaan niya ito eh. Tapos wala siyang marinig na response kay Jesus. Kahit isang salita lang. The Word, di ba? Si Jesus yung the Word, capital letter W. Kasi kapag sinabing ang salita, the Word, ang isa sa mga ibig sabihin nun, lahat ng gustong sabihin sa atin ng Diyos na mabubuti, na makapagbibigay sa atin ng pag-asa, nandun na kay Jesus.
Jesus Christ is the fullness of the revelation of the Father. Isipin po ninyo, the Word did not say a word. Gaano kasakit yon? Lalong-lalo na sa ganong sitwasyon ng babaeng yon. Pero hindi siya tumigil. Kinausap naman niya ang mga alagad ni Jesus. Baka nga inisa-isa pa niya itong kausapin. Ganon din, hindi rin siya kinausap. Tapos marinig niya, paalisin na raw siya. Paalisin niyo na nga po. Kasi sigaw siya ng sigaw sa likod natin. Imagine that. Hindi ka na nga kinakausap. Pati yung sinabi ng mga alagad, hindi diretso sa'yo sinabi. Sila-sila lang nag-uusap. Para kang wala lang doon. Para kang invisible. Di ba? Ito yung sinabi natin nung nakaraang linggo. Buti pa nga yung hate mo yung isang tao eh. May pakialam ka pa kahit paano, pero ito, yung indifference, grabe ito. Mas nakapanglulu mo itong pakiramdam para sa isang tao humihingi ng tulong. Yung hindi mo siya nakikita. Yung hindi mo siya kinakalinga. Tapos magtataka pa kung bakit ka sigaw ng sigaw. Naghihirap yung anak mo eh. At parang wala silang pakialam. Hindi ka lang magsisigaw, maghurumentado ka pa dyan. But again, she did not give up. Hindi na siya naghurumentado, kalmado pa rin siya. And then, she heard Jesus said, sa mga nawawalang tupa lamang ako ng Israeli sinugo. Masakit na yung statement na yon, hindi pa sa kanya sinabi ng diretsyo. Sabi kung ako yan, baka nasabi ko kay Jesus, ay naman pala eh. Di dapat sinabi mo na sa akin, kanina pa. Pinagmamakaawa mo, ang ginawa mo kung parang tahi lang dito. Tapos sasabihin mo yan, hindi pa diretsyo sa akin, sa mga disipulo. Bakit? Ganun ba ako napakadiri-diri? Nasasabihin mo lamang sa akin, no, hindi pwede, hindi mo pa sa akin masabi. But still, she held on. Ang ginawa pa nga nung babae, she knelt down before Jesus and did him homage. Na ginagawa lamang noon, niluluhuran lamang yung mga pinapanginoon, yung mga sinasamba, yung mga pinupuri, yung mga dinadakila. At ginawa ito ng babaeng Kananeya kay Kristo habang hindi pa naman siya pinagbibigyan ni kinikibo man lamang patungkol sa kanyang pinagmamakaawang problema. Kung ako po si Jesus, dito pa lamang, pasado na yung pananampalataya ng babaeng ito eh. Hindi pa pala siya tapos. Sabi pa ni Jesus, ito yung pinakamatindi. Hindi dapat ibinibigay ang pagkain ng mga anak sa mga tula. Again, imagine that. Kung kayo yung babae. At ito ay pagkatapos ng indifference na naramdaman mo kay Kristo at sa kanyang mga disipulo. May gana pa siyang sabihin na ikaw ay parang tuta pati mga anak mo. Sige nga. Again, kung ako yung babae, baka sabi ko kay Kristo, grabe ka naman. Kanina mo pa nga ako pinagmukhang aso. Dito, hindi mo ako pinapansin eh. Tapos ngayon, may gana ka pang sabihin yan ng diretsyo sa mukha ko. At sana ako na lang, ba't dinamay mo pa yung anak ko? Grabe ka naman. But again, she did not give up. She did not lose faith. Nanatili pa rin din siyang kalmado. In fact, may light-heartedness pa niyang tinanggap yung sinabi ni Kristo. Na oo nga, sige, tuta na akong tuta. Pero kahit tuta ay nanginginain mula sa mumong nalalaglag sa hapagkainan. Ay nako, magtataka pa po tayo kung bakit nasabi ng diretsyo sa kanya ni Kristo, napakalaki ng pananampalataya mo. Sa kabila ng parang kawalan ko ng pakialam sa'yo. Sa kabila ng parang panlalait ko sa'yo. Sa kabila ng parang wala ka na talagang maaasahan sa akin at sa aking mga disipulo. Nandiyan ka pa rin, naniniwala, nagtitiwala, hindi ka nagagalit, hindi ka nagtatampo. Napakalaki ng pananampalataya mo. Again, isa-isahin natin, hindi siya nag-give up sa kabila ng indifference na pinaramdam sa kanya ni Kristo at ng kanyang mga disipulo, sa kabila ng coldness at sa kabila ng parang pagkaparamdam sa kanya ng kanyang pagiging very less. Kalawa, sinamba niya si Kristo sa kabila nito. Sinamba niya si Kristo hindi after ibigay ni Kristo ang kanyang kahilingan. Hindi rin at least after pinansin siya ni Kristo eh. Sinamba niya si Kristo habang nandun yung indifference, yung coldness, at yung worry ba sa kanya'y pangiinsulto. Pangatlo, nandun pa rin ang kanyang lightheartedness. Hindi siya nagagalit, hindi siya nagtatampo, nanatili pa rin siyang kalmado sa kabila ng lahat ng ito. Malaki nga ang pananalig ng babaeng ito. Sana mga kapatid, magkaroon din tayo ng ganitong uri ng pananampalataya. Hindi lang yung basta pananampalataya, kundi matibay na pananampalataya. Sabi nga po natin kahapon, di ba? Huwag lang tayong maging komportable sa dati na at nakasanayan nating pananampalataya, pakikipag-ugnayan at relasyon sa Diyos maging sa ating kapwa.
Palawigin pa natin, patatagin pa natin, improve pa natin sa tulong ng Panginoon natin. Magkaroon nawa tayo ng ganitong uri ng pananampalataya that does not give up sa kabila ng parang kawalan ng pagtanggap. Magkaroon nawa tayo ng ganitong uri ng pananampalataya na sumasamba, nagdadasal pa rin, nagsisimba pa rin sa kabila ng parang hindi dinidinig ng Diyos ang panalangin natin o sa kabila ng parang walang pakialam ang Diyos sa paghihirap natin. At magkaroon nawa din tayo ng ganitong uri ng pananampalataya na nananatiling kalmado, hindi nagtatampo sa kabila ng lahat ng ito. At pag nagkagayon, imposibleng hindi ito mapansin ng Panginoon dahil aminin natin, hindi lahat ay mayroong pananampalatayang ganon. Mag-stand out nawa ang pananampalataya, pagmamahal at pagtitiwala natin sa Panginoon. At tulad ng pagturing niya sa babae, paghanga niya sa babae, makakatanggap tayo ng mas maraming mga biyaya na hindi natin naiisip o inaakala. Because without faith, without such faith, it is impossible to please God. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya kung ako'y magtatapat. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko sapagkat alam niya ang pinagdaraan kung ako'y magtatapat. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo po ako na magkaroon ng pananampalataya na kalugod-lugod sa iyo. Yung hindi basta pananampalataya na nakasanayan ko, na katulad din ng pananampalataya ng ibang tao, simba, dasal. Basta yung katwiran na wala naman akong inaargabyadong tao, walang inaargabyadong tao pero hindi naman nakatutulong sa kapwa. Nagsisimba nga, nagdarasal nga pero hindi naman ganun katibay ang pananampalataya. Tulungan mo ako, Panginoon, sapagkat alam ko din naman dadating ang mga sitwasyon ng mga matitinding pagsubok sa buhay at ang mga sitwasyon na parang wala ka o parang you don't care at all. Tulungan mo po ako na magkaroon ng pananampalataya ng babaeng Cananea. Hallelujah! Yung hindi nag-give up, yung sumasampalataya pa rin sa kabila ng lahat, at yung hindi magtatampo. Gusto ko po sanang magkaroon ng pananampalatayang ito. Pakihubog mo ang puso ko. Pakitulungan mo ko kahit sa mga simpleng mga problemang naranasan ko na hindi mawala ang aking pagtitiwala sa iyo. Upang tayo ay kunin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon natin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inasal mo sapagkat mahal ka ng Diyos, makatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring maging mahirap, pero magiging maayos din naman ang lahat. Kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, kaparan sa unang-una, ngayon magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.